Dahil ang Panginoon ay talaga nandyan lang at tumutulong sa atin, di ba? Kaya kung ano man, naghihirap tayo, tayo may unang-unang dapat managot sa ating sarili. Kasi hindi puro sa gobyerno lang tayo. Kailangan tayo mismo gumawa. Okay, so mapakaganda yung ating anong yan, no? Moral lesson. Dahil panahon na ito ng Black Nazarene, Santo Niño next week, so andyan yung ating pinagsasaya natin sila. Minsan, lalo na sa Santo Niño, di ba? Alam natin ang natin, si Baby Jesus, inaalala natin. Pero yung iba, anong ginagawa? Maga pala, lasing na. Eh di hindi na nakakasimba. Di ba? Eh ang purpose ng piyesta na ay para dun sa sa Panginoon. Dinadayo, di ba? Dinadayo mga ibang lugar. Sa Panginoon hindi pero ang dinadayo ng iba yung handaan at inuman lang Oo, kaya nga. Di ba nawala yung real essence ng kung bakit may piyesta? Ganun din sa Quiapo. Kung bakit may piyesta dahil sa pag-alala ng Panginoon na pag binitbit niya yung krus na yun para sa atin. Di ba? Pero hindi nila naintindihan yan. Ang nasa isip nila, pupunta ako ron at hihilingin ko yung gusto ko at yun ay magkakaroon ng kaganapan yung hinihiling ko. Di ba? Sana mayroong mabago ng konti doon sa pinagkukwentuhan natin, nakatouch tayo ng konti sa buhay ng iba. Para kung ba sa ganun, magamit natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Okay. Kaya natin sinasabing tularan yung mga karanasan na pinagkaloob ni Lord. Basta ganun din sana ang gawin nila kung kinakailangan manampalataya, mga karaihan na ipagkakaloob sa kanila. Okay. Mahal tayong lahat ni Lord. Hindi tayo kasi si Lord nagbibigay sa mabuti, di ba? Nagbibigay din sa sa masama di ba? Yung ulan ilang ang ulan ay para lang sa mabubutihan. Hindi, may ulan at araw para sa mga lahat. May biyaya, no? So, isa lang ang bagay na hindi napapakialaman sa atin ng Panginoon yung free will natin Kahit gaano kapangyarihan ng Panginoon, mayroon tayong free will na hindi niya pwedeng pakialaman. Pwede tayong mamili dun sa masama at mabuti. Di ba? Binigay niya yun sa atin. Binigay yun Para sa sarili niya natin. Yes, that's a covenant. Yun kahit gaano kapangyarihan niya, hindi niya pwedeng impluensya na tayo. Kung ano yung magiging desisyon natin sa buhay, magpakabuti ba tayo, magpakasama. So, di ba? Alam na natin ang masama't mabuti. Kung saan ka pupunta. Yes. Di ba? So, huwag nating iasa sa Panginoon na, Lord, sana magpakabuti na ako. Hindi. Tayo talaga magdi-decide nun. Sarili natin. Tayo magdi-decide nun, hindi siya. Basta't alamin lang natin ano yung saan natin yung tamang daan, yung at mali, no? So doon tayo sa tama. Okay. Kasi sa tabi mo okay lang yan. Okay. Dumawag ulit si Grego, nasa line 1, no? Sa Korea. Sige, pasok natin si Grego. Hello. Hello. Teka muna, ano ka ba? Parang Neil, si Rainbow ito, si Grego. Pasensya na po, mga tagapakinig, nalilito ang ating mga tagapakinig. Alam ko, ikaw, araw-araw, umaga pala, tinetext ako ni Rainbow ng magagandang quotation. Talagang, so parang iniisip ko na yung tinetext sa akin ni Rainbow, ito ay galing sa Panginoon. Everyday yan. So parang tumatama lagi, no? Everyday. Parang, mukhang inuudyukan si Rainbow na i-text ka at ito yung mensahe para sa'yo. Okay. Rainbow, ano bang atin? Pwede ka naman, Rainbow. Tuwing linggo po. Tuwing linggo pwede nating pag-usapan to, no? Kaya lang baka yung iba ay natatamaan, mahirap na. anyway, pero napakagandang topic nito at mas marami tayong matatat siguro na buhay kung paminsan-minsan nagsasalita tayo ng inspiring words. Sige. Okay, go.
Sige, sige. Sige, Rainbow, tuloy. Oo. Bakit daw? Oo. So hindi siya maaring hindi siya pinayagang pumunta ng pamilya, gano'n. Napakasakit nun, ano? Oo. Oo, ano naman kay Pia? Ganun ba? Okay, congrats. Na si Pia? Oo. Sino ma? May asawa siya. May asawa yun. Ba't merong showbiz na kwento? Pinagbibintangan pa si, Pasyo. Gano'n? Alam mo, pagkatapos nating magsalita na sa Panginoon, panchismis. Di bale, kasama sa programa. Kumusta yung mga project, Rainbow? Ay, good, sige, hintayin na namin yan. Thank you. Sige. Rainbow, may tanong ako. Oo. Kung gagawa ka ng indie film, magkano bang budget yan? Minimum budget? Pelikula? 1 million. Civil engineer yan. Indie film nga. 1 million. Mura yun, mura. Yung bang normal, yung mga ginagawa ng mga RBQ, yung LBN nung araw, mga magkano naman yung gano'n? Siguro kaya mura yung mga bida at kontrabida, taga-Bangkusay. Sa indie film, talagang simple lang. At saka, Actually, sa indie film kasi, hindi natin necessarily kukunin mo yung kilalang kilala, no? Actually, magdi-discover ka rin talaga, no? Marami na-discover. Oo, kasi sumisikat na rin kasi. Mahalaga, may mga message yung indie films, di ba? Mga may moral lessons, ganyan. Even alam ko sa US, talagang ang indie film, maraming talagang marami nang gumagawa. Para nga pala sa ibang tagapakinig na hindi pa alam yung indie films. Independent. Independent film. Films. Hindi na ito yung... Sige, salamat. Sige. Thank you, Rainbow. God bless. God bless. Ano ba? 500,000. Sige. 500,000. Tatlo tayo. Pwede. Tatlong itlog. Tatlong itlog. Ikaw itlog na pula, ikaw itlog na puti. Ako century egg. Okay. Okay, ito naman. Ito naman sa mga topic natin, partner. Ayan. Balik tayo. Wala na yung mga pamasko natin music. Tama. Ito yung yung sa Compostela Valley. Isipin mo, uhod ang sigwada ng taon, nakakagulat, no? Landslide ito, 28 na raw ang namatay at 46 yung nawawala. Isipin mo, kaya ngayon parang ang daming hugas kamay, engineer, no? Dati yung Mount Diwalwal, di ba? Ano ba tong bundok nito ngayon? Dati Diwalwal yung parang Pantukan, Pantukan. Sadyang itong Davao, mayaman sa ginto, no? Paano hindi naman guguhuyan? Hinuhukay, di ba? Sa ilalim, Sa ilalim. Di siyempre, maglulusin yan. Oo nga, Pero yung pala may warning na, noon pa. Pero naririnig ko, yung gobernador ini-interview. Talagang naguhugas kamay. Parang Iwas pusoy. Kumbaga, walang political will talaga na ginawa, no? Nagtataka-tanga ako, no? Ay, ang dami ng bahay doon sa paligid, Kasi kung talagang pinatupad nila yan, no? Yung binawal na magtayo doon,
Hindi pwedeng hindi yun. Hindi mangyayari kung talagang ginawa nila yun. Istrikto nila. Oo. Hindi. Kasi importante yung katoto eh. Kung paalisin mo, di walang boto. Kaya sabi ko, ang isip ko sana kung baka pwedeng itong mga miners nito, small time miners, magbuo sila ng kanilang kooperatiba para maging big time. May saayos yung kanilang pamamaraan. Pero engineer, pagkakaintindi ko, may malaking minahan na humahawak. Na parang subcon yung parang subcon. Mayroon din. Yan ang pagkakaintindi ko na parang subcon to, yun ang tapos yung doon sa malaking kumpanya may malaking kumpanya na talaga humahawak. Naka-umbrella. Kumbaga hindi direct empleyado. Yun ang wala silang mga safety standard safety procedures. Wala kung sana lang maghukay. Delikado Kaya pinakukontrata pa. Ganun. Isipin mo nung mga ilang taon pa lang bago mangyari, may guwang na pala doon sa isetaas nag-uulan ng malakas, di ba? Yung sendong, siguro nasaturate yung lupa. Tapos may konting pagyanig siguro nangyari, kaya grabe. Natuluyan. Oo. Hindi talaga gagawa ng paraan ng mga lalo na LGUs, di ba? Ang concern dito LGUs walang mangyayari. Lahat naman talaga sa LGU talaga dapat nag-uumpisa, di ba? Katulad sa Cagayan de Oro, Saka sa Iligan. Mahalaga yung dati ko pa naiisip, kung yung na-empower ng gusto, itong mga LGUs, lalo magmula sa barangay level, di ba? Maraming mai-implement na mga bagay na hindi na kinakailangan galing pa sa national government ang mga di ba? Ng local Kaya isa lang to sa posibleng maging disaster natin ngayong taon to dahil ang sinasabi hanggang mid pa ng taon natin La Nina pa medyo delay yung summer, Oo, parang wet summer na naman tayo ngayon. Katulad diba? Dapat medyo tuyo-tuyo na. Kaya parang naulit yung last year Di ba, nag-ano tayo nung New Year, kung ano ba nangyari? Di ba, nag-flash flood sa Davao? Unang ng sigwada ng Enero last year. Tama. Ito, parang maaga yun. At the same time, naulit din yung may nagbangga, doon sa Alaminos. Hindi, Alaminos sa San Pablo. Nagkabanggaan yung mas. I remember yung ginawa natin report nung nakaraan, January 2, di ba, may banggaan. Ito, mga something January 4. Tapos parang naulit yung last year kako. So sana itong may matutunan tayo dito sa sa nangyari diyan sa Compostela Valley dahil kung hindi talaga gagawa ng kaparaanan itong lalo na yung mga local government at yung mga concern dito, marami pa tayong daranasin ng mga ganito. Okay. Pag-iingat ang kailangan ng mga bayan. Dako naman tayo doon sa kaso ni GMA ngayon. Dinagdagan ba? Dinagdagan na, katoto? Dinagdagan na. Yung JT yata. Unti-unti. Hindi nga lang matinding tama, pero marami magdadawit sa kanya. Ito yung testigo. Pakinggan muna natin tong music para Bilis na oras, katoto? Patawa-tawa lang tayo rito. Tapos na tayo. Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon, at sa nangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw. Ano ba yung Landrones? Land of the Thieves. Sa history, no? Oo.
Correct ka dyan, Katotoy. Yeah, di ba? Ito yung essence nung nung kaso na NBNC ZD deal, di ba? ZD. Buti na lang hindi natuloy. Ang laki ng pera mo wala sa atin, di ba? Ilang milyon niya ba to? Billion yan. Billion. Ang offer lang kay 200 million eh. Kay dating NEDA. Dating NEDA. 200 million, sipin mo 'yon. Hindi pa ako nakakita ng ng isang bulto ng 1 million di ba? Ito 200 million, ha? 200,000 200 million. 200 million. Sipin mo pakakainin bibig noon ng mga Pilipino. Kaya ito dagdag kaso na naman doon sa ating pangulo na ang nakakatawa rito may raw to, available to Kaya lang nakakulong na yung dalawa yung nakakulong. Electoral sabotage kasi yun. Kasi non-bailable yun. pero magbabayad pa rin pala ng bail kahit nakakulong. So babayaran pa rin pala. So dalawa si Benhar si Benamin Abalos, no? Tapos involved na rito yung asawa, no? Si FG. Siyempre, si FG ang kwan yan pero ito sa ombudsman ito isinampa. Marami pa siguro actually may sa PCSO naka-line na pa yan, yung sa fertilizer fund. So palagay ko sa buong isang taon ilang kaso na maisasampa. Kaya tama-tama lang yung background ng hindi ko alam kung paano pang malulusutan ni FGM at ni FG, di ba? Isip mo, kahit may piyasa, kung nakapasok ka sa plunder, walang piyasa, diretso rin yung kulong mo. Pero, siyempre, nasa Pangulong Aquino pa rin yan, di ba? Kung sakaling katulad nung nangyari kay Presidente Erap, na maski hindi na hinihiling na palayain siya, pinalaya naman siya, di ba? Binulok muna, binulok. Hindi lang naman dito nangyari yan. Kahit sa Korea may ganun mga talagang merong tinatawag na presidential pardon na ginawa. Pero dapat naman kasing ganun dahil una-una kawawa naman yung dati ng pero diba? Isipin mo, di yung pagka ganun ang gagawin, di paano na yung mga susunod na presidente? Malamang patawarin din naman, di ba? Mahirap. Kaya medyo nasa alanganin sitwasyon si Pangulong Aquino rito, di ba? Dahil siya nagmungkahi ng matuwid na daan, di kailangan panindigan yung ituwid yung daan. True to his word naman, mukhang unti-unti naman nagagawa ni Pangulong Aquino yung yung mga pinangako niya noong campaign period niya. Okay. Naalala ko yung Katotoy yung nakaraang Enero, may nangyari, di ba? Again,